lihim na mayamang tao, Kabanata 10. Paano ito nangyari? Sino pa ang magiging kasing makapangyarihan o kasing maimpluwensya ni Brother Nigel sa Mayberry Commercial Street? Harper, ang tinutukoy mo ba ay ang iyong sarili? Napangiti si Danny sa pagkakataong ito. Agad na sumagot si Harper, hindi ko sinasabing ako yon, pero nagdududa lang ako tungkol sa bagay na ito. Isa pa, may ilan sa atin na tumawag sa ilan sa ating mga kaibigan kanina. Siguro dapat magtanong-tanong ang lahat at tingnan kung mayroon ba sa ating mga kaibigan ang talagang tumulong sa atin na malutas ang bagay na ito. Dapat nating siguraduhin pasalamatan natin ang tamang tao. May katuturan din yan. May seryosong ekspresyon sa mukha si Alice. Sige, pakitanong mo sa lahat ng tinawagan mo kanina para masiguro namin kung talagang nakatulong sa amin si Kuya Nigel. Tinukoy din ni Alice si Nigel sa isang nakakaantig na paraan. Pagkatapos nito, nagsimulang tumawag ang lahat sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Medyo awkward ang naramdaman ni Gerald sa oras na ito. Dapat ba niyang sabihin sa kanila ang totoo tungkol sa bagay na ito? Gayunpaman, bago pa man makapagdesisyon si Gerald kung ano ang dapat niyang gawin, nakabuo na ng kani-kanilang mga konklusyon ang iba. Ito ay dahil wala ni isa sa kanilang mga kaibigan ang may kakayahang tumulong sa kanila na malutas ang bagay na ito. Sigurado akong natulungan tayo ni Brother Nigel na malutas ang bagay na ito. Sa tingin ko talaga ay wala ng ibang taong kasing impluwensya niya. Kaya tigilan na natin ang pagdududa sa kanya. Napatingin si Danny kay Harper na may malamig na ekspresyon sa mukha. Tama, bakit hindi na lang tayo pumunta? Hinihintay na tayo ni Brother Nigel sa may pasukan. Wag na natin siyang paghintayin ng matagal, sabi ni Alice habang nakatingin kina Harper at Gerald. Nakaramdam siya ng kaunting paghamak sa kanyang puso. Naramdaman niya na simpleng sinasabi iyon ni Harper dahil naiinggit siya sa kakayahan ni Nigel. Sa oras na ito, lahat ay naglalakad patungo sa labasan ng karaoke bar. Naipark na ni Nigel ang kanyang mamahaling kotse sa harap at may kasama siyang ilang kaibigan. Noemi, sesama ka ba sa amin? Tanong ni Alice habang hinawakan ang kamay ni Noemi. Pasensya na, Alice, pero ayoko talagang pumunta sa ibang lugar ngayon. Pupunta ako roon kapag may pagkakataon pa ako sa hinaharap. Noon pa man ay naging napakaprangka ni Noemi at naramdaman niya na si Nigel ay medyo masyadong mapagkunwari. Sa makatuwid, hindi niya masyadong nagustuhan dahil hindi mahikayat ni Alice si Noemi na sumama sa kanila. Nagpasya siyang iwan si Noemi at sa halip ay umalis kasama ang iba pa niyang mga kasama. Naghiwalay silang lahat sa harap ng karaoke bar. Napatingin si Gerald kina Noemi at Harper habang papalabas na sila sa karaoke bar. Nakita niya ang dismayadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Malinaw na gusto rin nilang bumisita sa Wayfair Mountain Entertainment. Gayunpaman, parang pinipigilan ni na Harper at Noemi dahil sa kanya. Hindi maiwasan ni Gerald na makaramdam ng matinding pagkakonsensya sa buong sitwasyon. Kaya naman, nangako si Gerald sa kanyang sarili na tiyak na isasama niya ang dalawa sa Wayfair Mountain Entertainment para makita at maranasan nila mismo ang manor balang araw. Pagkatapos ng halos kalahating oras, ipinarada ni na Nigel at ng kanyang mga kaibigan ang kani-kanilang mga mamahaling sasakyan sa harap ng pasukan ng Wayfair Mountain Entertainment. Sunod-sunod na lumabas sa mga sasakyan sina Alice at ang kanyang mga kaibigan. Tumigil kayo, bawal po kayong pumasok. Hindi inaasahan. Bago pa man sila makapasok sa manor, agad silang hinarang ng ilang sinanay na guwardiya na nakasuot ng itim. Mga kapatid, hindi nyo ba ako natatandaan? Ako si Nigel at ang tatay ko ay si Adam Fisher. Isinama ko ang ilan sa mga kaibigan ko para magsaya ngayon. Isinuksok ni Nigel ang mga kamay sa kanyang bulsa at ngumiti habang nakatingin sa mga security guard na parang may inaasahan siyang mangyayari. Ha 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 ha. Nigel, masyado mo talagang iniisip ang sarili mo. May nangyaring napakahalaga sa pamilya mo pero nandito ka pa rin at nagsasaya. Diba? Natatakot ako na hindi lang ngayong gabi ang gabi na hindi ka papayagang makapasok sa manor. Natatakot ako na hindi ka makakapasok sa Wayfair Mountain Entertainment. Sa hinaharap, ngumisi ang mga guwardiya kay Nigel nang may pandidiri na ekspresyon habang nakatingin kay Nigel. Nakaramdam pa nga sila ng simpatiya para sa kanya. Sa oras na ito, si Alice at ang kanyang mga kaibigan ay tanging sulyap lamang ang nagawa nila habang si Danny naman ay sinubukang hamunin ang mga guwardiya sa pagkakataong ito. Malamig niyang sinabi, "Kilala mo
mo ba kung sino siya? Siya si Nigel Fisher. Ang Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street ay pagmamay-ari ng pamilya niya. Haha, tama ka. Pero nakaraan na ang lahat ng iyon. Pagkatapos ng araw na ito, hindi na ang pamilya mo ang may-ari ng Grand Marshal Restaurant. Isa pa, lahat ng iba pang negosyo ng pamilya mo ay malulugi na rin. Sa tingin ko, abala ang tatay mo sa pakikipag-usap sa mga pulis, sa opisina, at sa lahat ng tao sa bangko ngayon. Hindi ako makapaniwala na nasa mood ka pa ring magsaya ngayon. Nagkibit balikat ang mga security guard. Bago silang umiti, hindi mapigilan ni Nigel na napalunok habang sumisigaw, "Imposible! Nagsisinungaling ka!" Pagkatapos nito, dali-dali niyang inilabas ang kanyang cellphone bago niya subukang tawagan ang kanyang ama. Matapos ang pagdial ng maraming beses sa isang hilera, sa wakas ay sinagot ng kanyang ama ang telepono. Agad na nagtanong si Nigel kung may kinakaharap na problema ang kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Nigel at agad siyang namutla. Hindi, imposible yan. Imposible yan. Paano ito nangyari? Pagkatapos nito, nahulog ni Nigel ang kanyang telepono sa lupa. Tila bawal lahat ng negosyo ng pamilya niya dahil nilabag ng ama niya ang batas. Ang lahat ng kanilang mga bank account ay na-freeze na. Sa madaling salita, wala si Nigel ngayon. Malinaw na hindi inaasahan ni Alice at ng iba pa ang ganitong pagbabago. Napahiya silang lahat sa pagkakataong ito dahil hindi nila alam kung paano magre-react. Imposible. Ito ay talagang imposible. Napaupo si Nigel sa lupa. Ganito na ba ang itsura niya ngayon? Sa oras na ito, labis na nadismaya si Alice nang mapagtanto niya ang sitwasyon ni Nigel. Akala niya ay sa wakas ay nakahanap na siya ng karapat-dapat at tunay na kasintahan. Gayunpaman, tila gumuguho na ang lahat para kay Nigel. "Danny, maaari mo bang hilingin sa iyong ama na tulungan ako? Matutulungan mo ba ako at ang aking pamilya?" Talo na si Nigel at hindi na niya talaga alam kung ano pa ang magagawa niya. "Naku, paano ako matutulungan ng pamilya ko?" Kumaway si Danny bago sinabing, "Nigel, sa tingin ko dapat ka nang umuwi at makita ang tatay mo. Kaya pala laging sinasabi ng tatay ko na mahuhuli rin ng batas ang tatay mo. Sa kalaunan, sa wakas, ay naiintindihan ko na kung bakit. Alice, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi alam ng lahat ng mga babae ang gagawin dahil ang plano nila ay pumunta at maranasan mismo ang Wayfair Mountain Entertainment. Sa hindi inaasahang pagkakataon, talagang nalugi ang pamilya ni Nigel sa pagkakataong ito. Sa tingin ko, wala tayong maitutulong kahit manatili pa tayo rito. Umuwi na lang tayo." Katapos nito, mabilis na sumakay ng taxi si Alice. Bago siya umalis kaagad, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang grupo ng mga magkakaibigan isa-isa. Sa oras na ito, pinagmamasdan talaga ni Zack ang buong sitwasyon na nagaganap sa harap ng manor. Tumawag siya sa telepono at sinabing, "Kumusta, Miss Jessica? Hiniling lang sa akin ni Gerald na bawiin ko ang restaurant na pagmamay-ari ng pamilyang Fisher sa Mayberry Commercial Street. Sa tingin mo ba, ayos lang na i-bankrupt mo ang pamilya nila nang walang pag-aalinlangan? Hahaha, masyado lang malambot ang puso ng kapatid ko. Hindi ganyan ang ugali ng pamilya Crawford. Hindi siya dapat maging ganoon kalambot sa mga kaaway niya. Kung hindi, mag-aalala talaga ako kapag si Gerald na ang namuno sa pamilya Crawford sa hinaharap. Dapat naiintindihan ng kapatid ko kung gaano siya kayaman at kalakas ngayon." Tumango si Zack bilang sagot. Siyempre, nagawa na ni Jessica mula sa pamilyang Crawford ang lahat ng kailangang gawin. Sa katunayan, si Jessica lang ang tanging taong nakakaalam ng pinakamahusay na paraan para turuan si Gerald kung paano siya dapat mamuhay bilang isang mayaman at makapangyarihang tao. Sa katunayan, kahit gaano pa kalaki ang nagastos ni Gerald, hindi niya narating ang dulo. Ito ay dahil imposibleng matapos ang pera ng pamilya Crawford. Ang pamilyang Crawford ay nagmamay-ari ng mahigit sa di mabilang na yaman ng mga ari-arian at industriya sa mundo. Ito ay lampas sa kung ano ang maisip ng isang ordinaryong tao. Sa oras na ito, bumalik na sina Gerald at Noemi sa kanilang mga dormitoryo dahil medyo nagalit si Harper at ang iba pang mga kasama. Nagpasya silang pumunta sa internet cafe para magpalipas ng oras. Gusto sana nilang imbitahan si Gerald na sumama sa kanila pero hindi pa siya nakakalaro noon dahil mahina talaga siya noon. Bukod pa rito, medyo pagod din si Gerald at gusto na lang magpahinga. Gayunpaman, sa paghiga pa lang niya sa kama, nagsimulang magring ang kanyang cellphone. Nang masulyapan niya ang numero sa caller ID, labis na nalito si Gerald. Si Sabia ito. Matapos itong pag-isipan saglit, nagpasya si Gerald na sagutin ang kanyang tawag. "Gerald, bakit hindi mo agad sinagot ang tawag ko nang tumunog ang telepono mo? Anong ginagawa mo?" Umalingaw
umalingaw ang mahinang boses ni Savia sa kabilang linya. Pagkarinig sa boses nito, biglang naisip ni Gerald ang nakaraan nila ni Savia. Dati-rati ay ganito ang kanilang pagtatatawagan at pag-uusap sa telepono. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Gerald sa malamig na boses. Hihintayin kita sa tabi ng lawa sa tabi ng campus. Gerald, kung tatanggi kang makipagkita sa akin, tatalon ako sa lawa at magpapalunod. Lihim na mayamang tao, Kabanata 11. Nakaramdam siya ng matinding lungkot sa puso niya dahil minahal niya ito ng sobra noon. Gayunpaman, nagsisinungaling siya kung sasabihin niyang wala siyang anumang nararamdaman para sa kanya. Pagkarinig ni Gerald ng malungkot na tinig ni Savia, pumayag siyang makipagkita sa kanya kaagad. Bumangon siya at hinanap ang mga litratong matagal na niyang itinago sa kanyang aparador. Pareho nilang kinunan ang mga litratong ito sa tabi ng maliit na lawa sa tabi ng campus. Bago ito, ng oras na iyon, mainit na iniabot ni Savia ang kanyang mga braso at inakbayan din siya ni Gerald habang malambing siyang nanginitian. Gayunpaman, ngayong umunlad na ang sitwasyon sa dati, lubos na masasaktan si Gerald. Nakatitig si Gerald sa $100,000 na na-withdraw niya sa bangko kaninang umaga. Sa katunayan, ginastos ni Gerald ang perang iyon para masiyahan sa buhay at mabawi ang lahat ng napalampas niya noon. Sa wakas, ay napagtanto ni Gerald na masyado siyang inosente. Hindi niya kailangan ng pera. Magagawa niya ang kahit anong gusto niya sa lahat ng card na ibinigay sa kanya ng kapatid niya. Alam ni Gerald na hindi solusyon ang pag-iwan ng napakaraming pera sa kanyang dormitoryo. Paano niya ipapaliwanag ang sitwasyon sa kanyang mga kasama sa kwarto kung makita nila ang pera? Sa paglipas ng mga taon, ang grupong ito ng mga tapat na kaibigan ay nanatili sa tabi niya sa kabila ng kanyang mga paghihirap. Gayunpaman, natatakot si Gerald na mawala sila sa kanya kung sasabihin niya sa kanila ang totoo ngayon. Ayos lang, bababa ako para makipagkita kay Savia bago ko ibalik itong $100,000 sa bank account ko. Hindi makahanap si Gerald ng magandang paper bag, kaya kumuha na lang siya ng itim na trash bag mula sa kanyang dormitoryo bago inilagay ang $100,000 sa bag kasama ang litratong kinunan niya kasama si Savia sa tabi ng maliit na lawa sa campus. Si Gerald ay dumating na sa lawa. Narito ako, Gerald. Kumaway agad sa kanya si Savia nang makita niya itong naglalakad palapit sa kanya. Tama ang pakiramdam noong mga panahong magkasintahan pa sila. Sa katunayan, si Savia ang pinaka hindi komportable ngayon. Bumili si Gerald ng Hermes bag na nagkakahalaga ng $55,000 ngayon. $55,000. Gaano katagal aabutin ang isang ordinaryong tao para kumita ng ganoong kalaking pera? Mahirap ito, lalo na't yumaman agad si Gerald pagkatapos siyang ligawan. Hindi makapaniwala si Savia sa mga pinalampas niya, kaya naman naisipan niyang gamiting dahilan ang litrato para makipagkita kay Gerald. Anong problema? Galit pa rin si Gerald pagdating niya sa lawa, pero hindi niya ipinakita kay Savia ang kanyang malambot at maamong panig. Sa halip, nagkunwari siyang malamig at walang pakialam sa kanya. Hindi maiwasan ni Savia na masulyapan ang itim na basurahan na hawak ni Gerald. Pagkatapos noon, sinabi niya, akala ko may iba ka pang dadalhin pagdating mo sa akin. Labis na nadismaya si Savia. Una niyang pinapangarap na dadalhin ni Gerald ang $55,000 na Hermes bag habang nagmamakaawa rito na makasama siyang muli. Hindi inaasahan. Itatapon na lang niya ang kanyang basura pagkatapos niya itong makilala. Kinuha ni Gerald ang litrato mula sa kanyang bulsa bago sinabing, "Heto, Savia, pagkatapos kung ibalik sa iyo ang litratong ito, pareho na tayong mawawalan ng koneksyon sa isa't isa." Plano ni Gerald na panatilihin ang litrato bilang isang alaala, ngunit tila parang hindi na niya kailangan gawin iyon. Medyo balisa si Savia. Sa pagkakataong ito, labis siyang nalungkot at ipinadyak ang kanyang mga paa bago hinampas ng kamay niya sa dibdib si Gerald. "Ang pangit mo talaga. Ang pangit mo talaga. Akala mo ba talaga kaya kita niyaya na magkita tayo dito ay dahil gusto kong ibalik mo sa akin ang litratong ito?" Nagulat ang ekspresyon ni Gerald. "Kung hindi iyon ang dahilan, bakit mo ako niyaya na makipagkita sa iyo?" "Gerald, paano ko maipapaliwanag sa iyo ang totoo? Sa tingin mo ba talaga ay may relasyon kami ni Yuri?" Sabi ni Savia. "Gago ka. Ginawa ko lang ito dahil sinusubukan lang kita." "Sinusubukan mo ako?" tanong ni Gerald habang mapait na nakangiti. Pumunta siya sa kakahuli
tuluyan kasama si Yuri dahil gusto niya itong subukan sa huli. Tila isa itong pagsubok para sa kanyang sarili. Ayaw nang magsalita pa ni Gerald. Sige, pwede ka nang magsagawa ng kahit anong pagsusulit na gusto mo. Ibabalik ko na lang sa iyo ang litratong ito at dapat tayong lumayo sa isa't isa mula ngayon. Paalam, umiling si Gerald bago tumalikod para umalis. Ikaw, Gerald, tumigil ka. Kapag iniwan mo ako ngayon, tatalon ako agad sa lawa. Hindi talaga inaasahan ni Sabia na si Gerald na dating masunurin at maalalahanin sa kanya ay magiging walang pakialam at malamig na ang pakikitungo nito sa kanya ngayon. Lakas loob si Sabia habang nakatayo patungo sa lawa gaya ng inaasahan ni Gerald sa kanya. Alam ni Gerald na pinipigilan lang siya nito samantalang gusto na agad nitong umalis. Gayunpaman, nang makita niya si Sabia na nakasandal sa lawa, patuloy na naramdaman ni Gerald ang pagkibot ng kanyang mga talukap sa takot. Dali-dali niyang nilapitan si Sabia bago niyakap at pinigilan sa pagtalon sa lawa. May luha sa mga mata ni Sabia habang sinasabi niya, "Huwag mo akong pigilan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, mas gugustuhin ko pang mamatay. Hayaan mo na lang akong mamatay. Hayaan mo akong mamatay." Huminga ng malalim si Gerald. Sa totoo lang, wala na talaga siyang tiwala kay Xavier, lalo na matapos niyang marinig kay Nigel ang buong kwento kung bakit siya iniwan ni Xavier. Gayunpaman, nagbanta si Xavier na tatalon sa lawa kung iiwan siya nito at pakiramdam niya ay nagtaksil ito. Hindi maikakaila ni Gerald na medyo naantig siya sa sandaling ito. Pagkatapos, mabilis niyang sinabi, sige, naniniwala ako sa'yo." Ngumiti si Xavier bago sinabing, "Alam ko ito, Gerald. Alam kong mahal mo pa rin ako. Kahit umalon ako sa lawa ngayon, hindi dahil binili mo ang Hermes bag o dahil mayaman ka na ngayon, pero gusto ko lang patunayan sa'yo na totoo ang pagmamahal ko sa iyo. Mula simula hanggang katapusan, hindi ako naging materialistikong tao. Kung hindi sana tayo ganito katagal magkasama." Walang sinabi si Gerald. Sa oras na ito, naghinala si Xavier kay Gerald bago niya sinabi, "Siya nga pala, Gerald, talagang nagtataka ako. Paano ka biglang yumaman? Paano mo kayang magbayad ng 55,000 dolyar para sa isang bag?" Hindi mapigilan ni Sabia na magtanong. Alam ni Gerald na tiyak na itatanong ito ni Sabia sa kanya. Gayunpaman, hindi na siya ang Gerald na magsasabi sa kanya ng lahat. Gayun din, gustong subukan ni Gerald si Sabia. Ganito pala ang nangyari. Iniligtas ko ang isang batang babae na nabangga ng kotse. Ilang araw na lang ang nakalipas at hindi ko inaasahan na mayaman ang pamilya ng batang babae. Gayunpaman, dahil nagmamadali sila, nagpasya ang mga magulang niya na bigyan ako ng one-time shopping card. Sinabi nila sa akin na napakahalaga ng card na iyon at gusto lang nilang ipahayag ang kanilang pasasalamat sa akin. Agad na nanlaki ang mga mata ni Sabia. Sa madaling salita, ang Universal Global Supreme Shoppers Card lang ang magagamit mo. Tumango si Gerald. Kung gayon, nasaan na ang bag ngayon? Tiyak na maibebenta mo ang bag na iyan sa malaking halaga. Medyo nadismaya si Sabia. Akala niya talaga yumaman si Gerald sa isang iglap. Kung tutuusin, mayroon pa rin siyang Hermes bag na nagkakahalaga ng 55,000 dolyar. Sumagot si Gerald, "Ibinigay ko kay Noemi ang bag na Hermes bilang regalo sa kaarawan niya." Ano? Nagulat si Sabia. "Ipinamigay mo lang ang bag na yon. Ibinigay mo ba ang bag na nagkakahalaga ng 55,000 dolyar? Sa madaling salita, wala ka nang natitira." Tumango si Gerald. "Sabia, hindi talaga ako makapaniwala na hindi ka materialistikong tao. Hindi ko akalain na mahal mo talaga ako ng lubos." Dapat tayo, Gerald, gustong hawakan ang kamay ni Sabia sa oras na ito. "Sampal, lumayo ka sa akin. Bakit naman ako mai-in-love sa isang taong walang kwentang tulad mo?" Matapos malaman ang katotohanan, binigyan ni Sabia si Gerald ng isang mahigpit na sampal sa kanyang mukha. "Hindi ako makapaniwalang nag-aksaya ako ng ganito karaming oras at muntik na akong tumalon sa lawa dahil sa'yo. Nakakatawa ito. Napakatanga mo!" Sigaw ni Sabia kay Gerald habang nakatitig ito sa kanya. Hahaha. Sumuko ng tuluyan si Gerald kay Sabia nang makita niya itong umaarte ng ganito. Ito talaga ang tunay na kulay ni Sabia. "Sabia, masaya talaga ako sa'yo," sabi ni Gerald habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Parehas na silang dalawa ay napakahusay na magkasama. "Please, wag mong sayangin ang oras ko. Wala akong pakialam kung madismaya ka sa akin ang isang kawawang tulad mo. Hindi ko na dapat sayangin ang oras para sa'yo. Basura na lang ang mga taong katulad mo." Upang mailabas ang kanyang galit at pagkabigo, hinawakan ni Sabia ang basurahan sa kamay ni
Gerald. Upang mailabas ang kanyang galit at pagkabigo, hinawakan ni Sabia ang basurahan sa kamay ni Gerald. Nais niyang itapon ang bag ng basura sa kanyang mukha. Gayunpaman, dahil sa sobrang higpit ng paghawak niya sa basurahan, napunit ito. Ang 100,000 dolyar ay nakakalat sa lupa. Pulang perang papel ang mga iyon. Ano ito? Nanlaki ang mga mata ni Xavier na hindi makapaniwala habang nakatingin sa pera sa lupa.